kay Banakelia. Nung isang araw nga pala, ay hinabol namin ang isang tricycle. Kasi nakita ko, tricycle yun ng kuya niya, tapos saka yung nanay ni Richard. So, paspas ako. Kasi hindi ko pa siya malimit na puntahan. Kung anong busy tayo, minsan hindi tayo makalabas. Yung paa natin, ano pa rin, inaayos ko ngayon. Para may konti pa rin problema. Kaya hindi tayo makasapatos. Tapos ay, yun, pagbaba ko, sabi ko na, pasensya muna. So, inabutan ko siya ng pambiling sako ng bigas. Ang ganda ng smile. Tuwan-tuwa siya. Yan, nanay ni Banak ko. Tinigil natin, inabutan natin ng ng pambili mo na ng bigas kasi hindi ko masamahan sila. At busy ako sa marami pa mga ganap. Hindi pa, nanay. Hindi tayo mapasok? Pasok pa tayo. Sa Pegalusolina yata. Habol ko. Sabi, tigil mo. Nagulat ka, hindi mo akalaan yung tricycle. Kasi nasabi ko. Hindi naman ako yung tao o yung tricycle. Sabi ko, basta pumusina ka. Sa isang araw na dyan pupunta mga next week siguro pupunta natin siya. Sa birthday niya. Birthday niya ng July 24 or 25. Iko-confirm ko nga pala. Message ko yung kuya niya. Si Banak, kumbaga, yung pagkawala ni Banak ay... Ano bang, pwede pa sabihin na wrong timing? May wrong timing ba? Yun ang pinakasimple. Hindi ko maabuhap yung tamang word eh. Na, actually, bago mawala si Banak, di ba nabanggit ko na sa inyo sa ating latest vlog, na gusto niya magtayo ng parang maliit na restaurant na magtitinda siya ng adobo. O kaya ay, ano nga yung, lagi ko nakakalimutan, palibas hindi ako mahilig kumain nun. Ano nga ito? Pares. So hindi na nga yun, diba? Kasi nawala na nga siya. So yung pangarap niya yun, wala na. Ang aking punto is, kung kailan siya nawala, saka naman nagkaroon ng opportunities. Eto nung mawala siya, supposed to be, pag nanalong kaibigan naming si Allen, yung ikinampanya ko na matagpong konsihal ng isang bayan sa San Teodoro, ng isang bayan, yung San Teodoro pala. Ano kami, mga 99% na kukunin siya nun, bibigyan siya ng trabaho, kung di man pwedeng ikabit sa gobyerno, edi personal niya. Kasi talagang ano yan, kumbaga ay maraming anak-anakan si Banak at isa yun sa kanya mga inaala-alagaan noon na ina-appreciate naman at kinikilala nila. Yun ang alam ko nun. Tutulungan siya. So may trabaho na sana siya ngayon. Ang isa pa na hindi tumempo at hindi umeksakto, may nag-message sa akin. A month and a half ago, nangangailangan naman ng hairstylist sa kanila bagong itatayo yung salon. Tagal na naghahanap ni Banak nun dito na usapan ka namin, ayusin mo na kung ano man yung medyo konting gusot o anumang issue o kung meron man na dapat ayusin sa Batangas at lumipat ka na dito. Ay, ang problema nga, walang opportunity, walang pwedeng pasukan at the same time makakatulong sa kanya, sa kanyang pag-isip. Saka naman yun, diba? So yun na siguro ang tinatawag nating kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. And destiny. Yan. Sayang kasi kung hindi siya inatake, di sana meron siyang, baka nandito na siya na may trabaho pa. Gusto na talaga niyang umuwi dito for good. Kaya meron siyang mga inaayos pa o nililinis pa. Sayang. Napakabata pa ni Banak, 52. Siya nung July 5. So, kumustahin natin nanay niya. Bukod sa iti-treat natin and bukod dun sa grocery ay tatanungin natin siya kung ano ba, kumusta. At sana naman siya. Kung hindi man fulling makarecover sa pagkawala. Ang sakit na ang hirap na mauna pang mawala ang iyong anak. Masakit yun sa nanay. And tanong lang natin kung ano mga developments sa kanya. And sa kanya rin mga anak, kung ano bang
kwento niya ngayon kung anong kalagayan ng nanay niya ngayon. Yan, sana naman okay. Nakasubaybay naman ng kanyang mga kapatid din sa Amerika. Dalawa pong kanyang kapatid sa Amerika. Si ano po, si Jovan, yung kaibigan nating tulungan na nakasama natin sa Thailand noon. Tapos muli natin siya nakita noong December na namamalimos na. Umiiyak, humihingi ng tulong, humihingi ng awa. May nagsabi na wala na siya, tinanong natin sa misis niya, wala nang araw. Pero gusto natin makarinig ng ilang balita pa, ilang detalye. Wala na talaga si Jovan at dito siya inabot sa Kalapan. At ang sabi ng nagkwento sa atin na wag na lang daw sabihin ang kanyang pangalan ay parang nawala siya ng mag-isa. Yun, na talagang wala na si Jovan. So, ilang mga kaibigan natin ang nawala. Malungkot, syempre. Hindi lang kasi sila basta kaibigan, kundi mga kaibigang naging kaibigan talaga. In the strictest and in the real sense of the word. Kaibigan. Yung tumutulong. Kita mo yung nagmamahal, may concern, may care. And naramdaman kayo sa kanila. Pareho. At dahil birthday ni Bana, balik tanaw tayo ng ilan namin mga eksena. Yung iba rito hindi na naipalabas. Kaya nung isang araw ay pinakita ko sa Facebook. Eto. Aling Whitney, ano bang ate? Mamimili ba kayo ng fruits? Yes, of Parang galing kayo ng kasalan, Dahil summer ngayon, bibili ako ng mga frutas. Ilang months na ho ba yan? Ang likod. Ay! Ilang months na ba ho ang tiyan ninyo? 45 days. So bibili po ako. Magkano po tao dito sa manggang ito? 100 po. At sabi ko po kung anong uring mangga ito. Aba, ang mataray. Inuulit ko po, ano pong uri ng mango ito? Pito po, sir. Ito po. Yan po ay kinalabaw. Ay, kinalabaw. Mahilig akong kalabawin. Ano yan? Dito naman po dadako tayo sa, sa luyot na guyabano katulad ko. Ay! Ang ganda-ganda niya. Pwede na siyang maging suso. Ay! Tara-tara-tara. Oo, tama nga. Baka may pupupot ulit. Oo. Dali. Kasi pag may dumaan na malaking truck, kanin mo tapos... Gumano ka na agad. Anong step mo, darling? Ano po bang trabaho ninyo, meses? Ako po'y traffic enforcer sa Laguna. Traffic enforcer. Kaya tama-tama kaya nilagahan ko para makita natin ang preparasyon niya sa kanyang ikalimampung Gawad Parangal Award. Ito po! Ang nanay ni Richard, mga kaibigan, do you remember? Meron siyang dance number mamaya. Yes! Okay, kakanta ka muna namin. Happy birthday. Wala po tayong padasal, inuulit po natin. Ano rin para sa mga lango na istorbo. Yung magkakasama. Mabuti na nagkakaintindihan tayo, okay po? Yung magkakapasok ko talaga para yung set up talaga may pansan. Si Mahal maumumunod. Nagkasagot. Okay, so, diyan ka po na busy-busy pa pong ating nagdarang sa kaarawan. Ano yan? Ano ito? Kaya hindi natin nakuha ng kanyang gansa. Fried chicken! Okay, ganda na tayo. Happy birthday to you. Ready, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! 50 na. Double purpose mga kaibigan. Dito ka, Presi. Share lang po ako sa inyo. Okay. Ito ang buhay lamang. Kami po ay kukunti lang ang dala. Ako lang pala, kukunti lang ang dala kong t-shirt. Kaya kung napapansin nyo, nahihiram lang ako kay Tito Robert. Biglaan kasi Pero may pagkakataon na naisip namin na gusto na magpanaba. Naghanap kami ng laundry sa labas. Pero, Alam niyo. pumasok yung isang Ay! naglilinis Shoutout dito. natin! Shoutout ko nga pala si...
Magtitimpla sana ako ng kalamansi na may bawang. At tapos ang sabi niya ako na lang. Kalang ganda oh. Buksan mga Tutoy. Namamas ko Hello. po. Hi. Dumalaw tayo sa inay. And bumili tayo na sinulbot. Ito na pinaka-merienda natin. Paborito rin ni Banak to. So bukod sa adobo, na paborito niyang lutuin at kainin, ito isa rin sa mga paborito niya. Paborito ko rin. Kaya lang alam ko, gusto niya medyo matigas-tigas. Ako yung malambot. Yung the more na parang lubsak na siya, the more na gusto ko. Siguro dati, makaluwahan bumibili ako na ito. Ngayon na lang. Once a month, tinigil ko na kasi nga yung tamis na kay mantika. Ay nako, ang lakas ng impact ni Banak. Hindi lang sa akin, kundi sa amin lahat. Mahirap talaga siyang kalimutan. Kasi, kumakain, wala namang 100% na totoo eh. Pero siya, bilang kaibigan, siguro mga 99 totoo. Halata mo agad kapag siya may tampo, halata mo agad kapag siya may gustong sabihin punto. Kaya minsan ay magkaka-argumento, minsan may tarayan, mayroong hindi lang kami, pati yung iba naman nilang mga kaibigan. Minsan meron silang hindi mag-iimikan na lang araw, tapos may tawanan na uli. Yung ganun kami lahat. Ganun naman tuloy na kaibigan, yung the more na bulgarang kang balahurain. Di ba nga doon sa isang video na inaalagaan niya ako pero at the same time inuulay niya ako habang ako'y tulog. Tanda ko ang huling pinagtampuhan namin. Pakain. Pakain ng hayop. Pakain ng hayop nasa isang resort yata kami. Parang sabi ko, huwag niyo bibigyan. Pag namihasa sila, babalik sila, paano naman ibang maapektuhan? At the same time, di man natin pag-aari itong lugar. Bumisita lang tayo dito. So pag hindi natin alam kung ano yung gustong tungkol sa treatment sa mga ganyan. Kahit ba mapagmahalan ko sa aso, huwag ganyan, nagkatampuhan kami. Siya kasi yung tipong kahit saan, basta gusto niyang abutan. Ang tendency agad niya is magbigay agad because love niya yung aso. So pareho kami papagmahal sa aso. Ang kanyang tendency is give agad. Ako is yung naaawa agad ako sa aso, gusto ko agad bigyan pero may control. Yung pinag-aaralan ko muna, mga ganun. So, ang mahalaga doon, isa yung aming puso na mababait sa hayop at mababait sa mga tao. Kami yun ang pinagkapareho namin na kaya hindi kami siguro parehong yumaman is sarap na sarap kami at tuwang-tuwa kami kapag nakakapagbigay sa iba. Hindi naman ganun karaming pwedeng ibigay sa sarili at sa pamilya. Pero pag may nakitang kawawa, gusto na agad magbahagi, mga ganun-ganun. Yun. So yun, wala naman perfectong pagkakaibigan. Ang mahalaga lamang ay malaman mo kung sinong totoo at kung sinong hindi. Diba? Marami mga mapagpanggap, pero madaling mahalata ang tunay na kaibigan. Dahil sa oras ng medyo wala ka na, andyan pa rin sila. Hindi man makapag-abot, ramdam mo yung care at concern sa iyo, pag-aalala, pagtingin. Alam mo nung fake, kasi bigla na lang sila mawawala. Makikita mo ng gusto yan, hindi lamang sa mga panahon ng pangangailangan, kundi sa panahon ng tagumpay. Merong sila pa yung unang-unang na-hurt kapag nakaka-achieve ka ng isang bagay na most probably hindi pa rin nila na-achieve. Ramdam mo yun. Ramdam mo. Ang mga fake na kaibigan is hindi marunong magsabi ng no, puro yes. Based on my experience, based on my thoughts, yung aking pagtingin dito, na kung oo na lang ng oo, tapos minsan nagbibigay sa'yo ng advice na parang hindi na mas feel mo ay parang hindi ko naman kakayanin to, ba't ganun pa yung sinasabi niya na go lang ako, push lang ako. So minsan doon mo matitimbang
concern ba talaga siya sa akin or ano? Or ayaw lang niya ako masaktan or what? But most probably is wala yung kaibiganship doon. Kaibiganship, friendship doon. Gusto ko nalang ibiyos sa isang bagay na alam nilang mapapahiya ka. Okay, so yan. And ito na ang second day ng ating celebration na tribute sa birthday ng ating kaibigang si Inay Bana. At isang hugot vlog sa kung ano ba ang pagkakaibigan o what friendship is all about. Or kung sino yung tunay, kung sino yung hindi. Kung may dadagdag pa kayo, please comment it down below. Yun. So maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Robato. Sayang nagdudugo sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Robatology pa more and more and more. Thank you.